po isang pagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pinag-aaralan, Building Your Life in the Word. So at sa ating pong ikatlong bahagi, ating pong tatalakayin ang pag-aaralan ng how to build our life in the Word. At ang ating pong foundational text ay ating pong makikita at mababasa sa aklat po ng Luke chapter 8, magmula po sa verse 11 hanggang verse 15. Ito po ang sinasabi: "The seed is the word of God. Those along the path are the one who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. For those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's glories, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop." Four kinds of people responding to the word. So, number one, those along the path. So, are those people easy to contaminate the word in their hearts? So, ito po yung mga tao, uri o klase ng tao na nakinig, nakatanggap ng salita ng Diyos, pero yung salita ng Diyos ay mabilis o madaling makontaminate. So, paano po kayang paraan pwedeng makontaminate ng isang tao o isang Kristiyano na mismo? Paano siya pwedeng makontaminate sa salita ng Diyos sa kanyang buhay? So, sa pamamagitan ng kanyang pag-entertain ng mga negative thoughts, mga wrong thoughts, o mga bagay na hindi tama, mga bagay na hindi nakakabuti, o mga bagay na hindi malulog sa Diyos. So, isa pa po, yung influensya din ng mga taong paligid sa iyo na walang kaugnayan sa Diyos, yung influensya nila. So, yung mga naririnig mo rin sa labas, o sa loob, yung tahanan, mga nakikita mo. So, maraming pwedeng maging dahilan upang yung salita ng Diyos na yung tinanggap ay contaminate. So, kaya po, dapat huwag natin hayaan. Sapagkat ito yung nakita ko dito sa unang klase ng tao na tumanggap siya, nakikinig siya ng salita ng Diyos, pero contaminate yung salita ng Diyos. So, again, sa pamamagitan ito ng pag-entertain ng mga bagay-bagay, maraming bagay, lalo ito sa lahat ng mga salita o mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. So, kaya sa Luke 8 verse 5, sabi yan, ang mga ito'y tinukha ng imon. So, kaya madaling nawala. Dahil nga, bukod sa tabing daan, na iyasik yung binhi, ay alam naman natin, kapag tabing daan, marami dyan dumadaan talaga. Hindi lang tao, kung sa natural, mga sasakyan, mga hayop, yung mga kasama ng ibon, kaya yung binhi na yun ay talagang pwedeng mawala agad. So, because of contamination, they are easy to withdraw from the word. So, kaya po, ano kaya yung mga bagay sa buhay po natin na mga salita ng Diyos na tinanggap natin na sa tingin niyo po, sa tingin mo, ay mabilis o madali siyang contaminate. So, pangalawa po, those on the rock. Those are people easy to compromise the word. So, ito naman po yung uri ng tao na nakarinig din ng salita ng Diyos. Naniwala siya, they believe for a while. Pero dahil sa hindi maayos, hindi ready yung kanyang puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos, lalo yung kanyang espiritu, ay madali din pong nawala. So kaya, ang sabi ng Luke 8 verse 6, pagtubo
ay natuyo agad dahil sa kawalan ng lumigmig o moisture sa English. So, maaaring acknowledge lang, hindi pa siya talaga nagrema sa kanyang puso. So, dahil din na hindi maayos at pwede yung kanyang puso, lalo yung kanyang espiritu, so hindi rin ito ng buhay. As sa Luke 8 verse 13, sabi nito, in me, in the time of testing, they fall away. So, nakinig siya, naniwala siya sa salita ng Diyos, pero dumating yung pagsubok, sinubok yung salita ng Diyos, at dahil na hindi maayos, hindi ready yung kanyang puso, yung kanyang espiritu na i-absorb o tanggapin ang salita ng Diyos, hindi po ay nawala. Hindi po ay hindi tumagal. So, ano po yung mga bagay kaya din sa buhay natin na madali din natin na mag-give up? Tumanggap tayo ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos, pero dahil din sa ito'y sinubok, so sometimes, and maybe most of the times, ay pwede mo makompromise o nakompromise yung salita ng Diyos. Alam mo na yung katotohanan, narinig mo ng katotohanan, pero dahil sa ito'y sinusubok, so mas napipili ng isang tao yung compromise. So, for example, sa tithes and offering, diba, sa atin, sa tribo, hindi na ito bago sa atin. Pero kapag malinaw sa iyo ang salita ng Diyos, nauunawaan mo ang salita ng Diyos, kahit subukin yung salita ng Diyos na yan, patutuhanan na yan sa puso mo, hindi at hindi mo ito-compromise ang katotohanan. So, pangatlo po, the seed that fell among the thorns. So, are those people, or maybe a believer, who are easy to change their Lord and Master. So, ito naman po yung mga uri ng tao o uri ng mananampalataya na nakarinig din ng salita ng Diyos, nagwala din sa salita ng Diyos, maaaring some of them ay ginagawa na nila. Pero dahil po sa mga challenges sa buhay o na-challenge yung Word of God, yung salita ng Diyos. Sabi dito sa verse 11, but as they go on their way, they are choked by like worries, riches, and pleasures, and they do not mature. So, ito naman po yung mga klase o uri ng tao na yun nga, hindi ka makikinig ng salita ng Diyos, sumutok ng salita ng Diyos, pero madali sila magpalit pagdating sa kinikilala nila ang Panginoon o Diyos ang kanilang mga buhay. Those are people of believer who are easy to change their Lord and Master. At alam niyo po in the Bible, malinaw na sinasabi that we cannot serve two gods at the same time. Hindi po pwede tayong maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kailangan, pipili ka talaga ng isa. Either si Lord or ibang Lord. So ano ba yung mga sasabi natin o pwede maging another Lord ng isang tao? Sabi ng Matthew 6:24, I remember, kayamanan. O sabi ka English, sinabi doon yung tinatawag na God of Mammon. So we cannot serve God and Mammon. So, ito pong pangatlong ito yung nakita ko na dahil sa mga challenges o na-challenge yung salita ng Diyos sa kanyang pinanggap sa pamagitan ng kayamanan, sa pamagitan ng mga alalahanin, at dahil hindi mo siya mature, o hindi niya pa kayang i-handle o ilakaran yung salita ng Diyos, pinalaunan siya din po ay bumigay. So kapag hindi talaga build at establish ang buhay mo sa salita ng Diyos, so mahirap. Mahirap talagang mapagtagumpayan ang mga bagay nito. Stress, malayo ng mundo, alok ng mundo, kayamanan ng mundo. So
Kaya in the Bible, sabi ng salita ng Diyos, ang ibig sa mundo o mga bagay sa mundo ay hindi ibig sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi talaga makakasunod sa Diyos. So, ang ibig naman sa salapi, sabi din ng Biblia, hindi yung magkaroon ha, kasi isang bagay yung magkaroon ka ng salapi, ng pera, at kalooban naman yun ng Panginoon, at isang bagay din yung ibigin mo siya. Pero ang nakakasama ay yung ibig sa salapi. In fact, sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 10, ang ibig sa salapi ay siyang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. At isa po sa mga nakita kong halimbawa ay si Lazarus at yung mayaman. Diba? Karamihan sa atin, kung naman natin yung kwento ng dalawang yan. Si Lazarus halos namatay na talaga siya sa gutom, samantalang yung mayaman ay inabutan siya ng pagkain, si Lazarus hindi niya magawa. At nakikita po natin na pareho silang namatay at yung mayamang lalaki ay nadinala ng anghel ng Diyos sa impyerno, samantalang si Lazarus ay sa presensya ng Diyos sa langit. At ako'y naniniwala na itong mayamang ito ay mananampalataya na. Kasi kung ating babalikan yun, sabi niya, Amang Abraham, maaari po ba na utusan niyo si Lazaro na isawsaw man lamang kanyang daliri sa tubig at ipatak sa aking bibig na dahil napakainit ang aking galagalan. Then after that, may another encounter na inuutusan niya rin si Amang Abraham na pumunta naman sa kanyang mga kapatid. So, sa madaling salita, nakikita ko po na itong mayamang lalaki ito ay hindi lang basta mayaman, kundi ito ay posibleng Kristiyano mayaman. Na dahil sa kanyang yaman, yun na ang naging kanyang Diyos. Hindi na talaga yung nagbibigay ng kayamanan, kundi yun na kayamanan ang naging kanyang Diyos. Kaya po, yun ay pabala sa atin, pabala sa lahat. Na kalooban ng Diyos na tayo pagpalain, kalooban ng Diyos na tayo ay kasaganahin, pero hindi kalooban ng Diyos ay yung kasaganahan, yung mga pagpapala ang siyang maging dahilan para tayo ay lumayo sa Diyos. At hindi na siya kilalanin bilang Diyos at Panginoon ng ating mga buhay. And then pang-apat, the seed on good soil. So are those people who grow in the fear of the Lord. Ito kailangan. Wisdom, understanding, revelation knowledge. So ito po yung mga tao naman na talagang dahil maayos yung kanilang puso, honest ang kanilang puso. Kaya yung binhi na naitanim sa kanila, yung binhi ng salita ng Diyos na tinanggap nila ay mabilis na tumubo. So, sabi mo din sa verse 15, stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. So, dahil meron siyang tinatawag na noble and good heart, ibig sabihin honest, magandang kalagayan ng kanyang puso, ibig ng kanyang espiritu. So, yung salita ng Diyos, yung binhi sa salita ng Diyos, ay tumubo at kinalamunan ay namunga. So, sabi po dito sa Luke chapter 8 pa rin is 100 times. So, nakinig ng salita, iningatan niya sa kanyang pusong tapat at malinis. Sila'y tiyaga hanggang sa mamunga. So, ito po yung kailangan natin. Ito po yung ating dapat natularan din. So, kaya ang tanong is, paano? Paano ba natin talaga itatayo ang ating buhay sa salita ng Diyos? How to build our life in the Word. So, una po, have a good and noble heart. So, it means a good soil, a good ground,
So dapat po ang ating buhay ay maging matamang lupa. Kaya nga, one time dito sa atin, sa G.S. San Rafael, nabanggit ko na dapat sa maging mga panalangin natin is, Lord, ako po ay gawin mo, tulungan mo maging matamang lupa upang ang bawat hinhi ng iyong salita na makahasik sa akin ay hindi masasayang, hindi mamamatay, kundi ito ay tutubo, ito ay lalago, ito ay mamumunga. So, have a good and noble heart or honest heart. So, ang ating buhay ay maging matagbang lupa upang ang bawat binhi po na salita ng Diyos na nayahasik dito ay talagang tutubo at mamumunga. So, ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sa Tagalog, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, yun po ang hinahanap ng Diyos at yun po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ng ating puso ay maging dalisay, ang ating puso ay maging maayos, maging malinis, kung saan is doon siya maninirahan, doon siya magpipirme, doon siya mananahan. So, at maging sa awit po sa Psalms 51 verse 17, ang sabi din po dito, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So sa Tagalog, ang handog po o Diyos na karapat-dapat ay ang kumbabat puso na pagtapat. So, paano nga ba talaga magkaroon ng isang puso tapat? So, sa pamagitan po ng pag-alay ng ating buhay sa Diyos. Sa Romans chapter 12 verse 1, sabi doon, offer your life, offer your body unto God as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. So pag sinabing ialay ang buhay is hindi lang ito katawan, kundi kasama of course, yung ating kaluluwa, tumutukoy sa ating damdamin, tumutukoy sa ating five senses, tumutukoy sa ating mga nakikita, naririnig, nadarama, nalalasahan, ibig sa ating pakiramdam. So, paghandog ng buhay sa Diyos, paghandog ng iyong buong buhay, espiritu, kaluluwa at katawan, ay siyang magiging daan para pagkaroon naman sa atin ng Diyos, pagkaroon naman sa iyo ng Diyos, ang isang maayos, dalisay din na puso. So, kung saan is pusong mapagpakumbaba at mapagtapat, a broken and contrite heart. So, yun po yung una. Have a good and honest heart. And then last verse po, I remember Isaiah 66 verse 2, sabi po dito, this is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit, and tremble at my word. So, look at the word tremble at my word. So, nakita ko po na ang ibig sabihin ng tremble at my word is yung hindi yung takot kang makita ang Biblia, takot kang buksan ang Biblia, kung hindi yung takot kang hindi makasunod sa salita ng Diyos. So kaya, kapag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, so dahil ikaw ay may meron tinatawag na tremble at His Word, so takot kang hindi sundin siya. So talagang susundin mo ang salita ng Diyos. So humble is nandun yung pag-honor and respect mo sa salita ng Diyos. And then, contrite in spirit, yung mababa ang kalooban pagdating sa tinuturo ng Diyos, pagdating sa
mga ipinapahayag ng Diyos sa atin. So, have a good in the mold or honest heart. And then, pangalawa po, connect to the Word accurately. Alam niyo po, kapag konektado ka sa Word accurately, konektado ka rin sa iyong pastor, set man, in heart, in mind, in spirit, konektado ka rin sa spiritual house, spiritual family, which is the local church. So kaya, kasi hindi mo pwedeng konektado ka, sinasabi mo konektado ka sa Word, pero hindi ka naman konektado sa pastor mo, hindi ka naman konektado sa mga leader mo, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman sumusunod. So, pero kapag konektado ka accurately in the Word of God, it means konektado ka rin accurately sa sermon of God, sa house of God, and even sa Spirit of God. So, sa John 15, verse 1 to 8, ito ko na po babasahin. Nais ko lang po ibigay yung mga nakita kong mga pwede natin maging point dito sa pangalawang bahagi, pangalawang puntos, connect the Word accurately. So sa verse 2, for us not to be cut off from the grace. So, bakit po kailangan na tayo ay konektado accurately? So, para hindi po makatpo, para hindi po maputol yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Biyaya ng Diyos, the grace ng Panginoon na tinanggap mula pa sa ating forefathers, mula pa sa ating spiritual fathers, mula pa sa mga ginamit ng Diyos para sa atin. So, yung grace na yun is apostolic grace. The prophetic grace. Prophetic grace speaks about revelations and connectivity. Baga, hearing grace. May biyaya tayo, may grace tayo to hear from God clearly and accurately. And then, apostolic grace is mandate and accuracy. It is a building grace na bawat matanggap, marinig natin because we have a prophetic grace or hearing grace. So, maibibuild din po natin sa ating buhay. Ibig sabihin, maitatayo natin. Hindi lang natin pinakinggan, hindi lang natin pinaniwalaan, kundi ito yung ating dedesisyonan. Talagang i-apply sa ating buhay. So, hindi tayo makakat sa grace na yun. Pag tayo mag-connect sa Word accurately. And then, pangalawa po, for us to be clean. For us to be clean completely through the Word. So, ang salita po ng Diyos, ang siyang naglilinis din sa atin. Sa verse 3, makikita po natin yan sa John 15. So, ang salita ng Diyos, ang siyang lumilinis ng ating mga buhay, ng ating espiritu, kaluluwa at katawan. Dahil ang salita ng Diyos is like a river, is like a water, a living water. Kung saan anumang dumi ay kaya niyang linisin. Ano ba yung mga dumi na yun? Kasalanan. Mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sa isip natin, sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa natin kapag may mga karumihan dyan. Sa pamagitan ng salita ng Diyos na tinatanggap natin, so, yun din ang lilinis dun sa mga bagay na nakikita ng Diyos na marumi. Because the Word is like a water. So, and then, pangatlo po, for us to be more fruitful. Sa verse 4 and 5, sabi ni Jesus, remain in me and I in Him. He will bear much fruit. So, it is a command na iniutos ng Panginoong Yesus sa tayo ay talagang manatili sa Kanya. At siya mananatili sa atin. Ibig sabihin, huwag tayong mag-backslide. Tayo manlami, huwag tayong tumalib sa Diyos. Huwag natin hayaan na yung mga problema, mga pagsubok, mga challenges sa buhay natin. Ang siyang maging dahilan para tayo tumalib sa Diyos. No?
dapat yun ay maging challenge na sa atin, na lalo tayong lumapit at kumapit sa Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil sa Kanya lang po ang ating seguridad, sa Kanya lang po ang ating kaligtasan, sa Kanya lang po ang ating kapayapaan at pag-asa. So, ang langit at lupa yung mawawala, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili mo po walang hanggan. So, si Jesus ay mananatili mo po walang hanggan, kaya dapat manatili tayo sa Kanya. He is the vine and we are the branches. Siya ang puno at tayo ang mga sanga. Gusto niya na tayo bilang sanga ay manatili sa Kanya bilang puno para tayo ay mamunga. At yung bunga na yun, mga kapatid, ay bunga ng Santong Espiritu, karakterya ng Panginoong Yesus na lalago, uunlad sa ating buhay. Then, next, our prayers are always granted and answered. Gusto po ba natin na yung ating mga pinapanalangin ang response ng Diyos is yes and amen? Connect accurately to His word, to His promises. Sa verse 7 ng John 15, makikita natin na kalooban ng Diyos tugunin ang ating mga panalangin and even ang ating mga pangailangan. So ang ating pangailangan, mga kapatid, is hindi lang po material, financial, kundi most especially is spiritual. Secondary na lang yung mga bagay ng material, financial, emotional, physical. Pero ang higit talaga na pangailangan natin is pangailangan spiritual. At yun ay tinutugon ng Diyos dahil tayo ay konektado sa Kanya. So, and then, another, it will give glory to God the Father sa verse 8. So, yung tayo ay manatili sa Kanya, sa Panginoong Yesus, as a vine, as a word, ay pinalulugod ng Diyos Ama. Kung makita ng yung tayo ay nanatili sa puno at namumunga, ay pinalulugod ng Diyos Ama. Sapagkat in the Bible, hindi pinalulugod ng Panginoong Yesus ang anumang puno, ang anumang tinanim niya na hindi namumunga. Kaya po bilang tayo ay tinaniman ng Diyos, umaasa siya. Yung kanyang itinanim sa atin, which is His Word, His life, ay tutubo at mamumunga po. At yun ay sa pamagitan ng ating pananatili sa Kanya, ating pag-connect sa Kanya, accurately. And then, last, number 3, prophesy, declare the Word in your life. Isang bagay po, yung tanggapin mo, wala mo, pakinggan mo ang salita ng Diyos, isang bagay yung ito ay yung ideklara sa buhay mo. Kaya nga, prophesying and declaring the Word of God is a must, is a need. Alala ko si Papa Lopez o Abraham, isa sa mga sasabi niya lagi na salita ng Diyos ay di lang natin dapat binabasa. Pag personally, magbabasa tayo ng silensyo, tahimik. Kundi, kinakailangan din, ito yung basahin natin ng malakas, na narinig mismo ng ating espiritu, na narinig mismo ng ating buong katauhan, and even sa taas. Lalo na, pagdating doon sa mga pangako ng Diyos sa atin. So, let us prophesy and declare the Word of God sa ating buhay. Lahat ng dumating sa atin, lahat ng tinatanggap natin na salita ng Diyos, let us declare, let us prophesy it. Hanggang sa ito'y mag-manifest, hanggang sa ito'y maging buhay, maging bahagi ng ating buhay. Sapagkat sabi ng Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire. So mismo ang Diyos ang nagsabi na yung kanyang salita na ipinahayag sa atin, dumating sa atin, pinagkaloob sa atin na hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan.
So mga kapatid, dapat ganun ang maganyan, ganun ang maganap. Dapat ang Diyos ay laging accomplish sa atin. Accomplish ng kanyang mga salita na dumating at tinanggap natin o pinagkaloob niya sa atin. So, even sa Matthew 16, verse 19, sabi po dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So, the power is in the word from our mouth. Kaya nga po, ang currency talaga in the kingdom of God is the word. Diba? Sa atin, sa Pilipinas, ang currency natin is peso. But in the kingdom of God, our currency is the word. So kung ang currency in the kingdom of God is word, so dapat yung word na yun, ang siya rin ating binabalik sa Diyos. In prayer, in prophesying, in declaring, so dapat yung word of God, tinanggap natin, ay binabalik din natin sa Diyos. Sapagkat ako'y naniniwala na yun lang din ang tutugunin ng Diyos. Yung kanyang salita, yun din yung kanyang tinitingnan, yun din yung kanyang binabantayan. At ayaw niya nga na bumalik sa kanya yung kanyang salita na walang matuluhan. So ibig sabihin talaga, kapag yung salita ng Diyos ang ating diniklara, pinrophesy, at dumating sa Diyos, yun din ang kanyang tutugunin. So, as we declare the word in our hearts, from our mouth, it shall come to pass. Imagine kung ano yung itignan mo dito sa lupa ay mangyayari sa langit. Kung ano yung pakawalan mo dito sa lupa ay pakawalan sa langit. Kung ano yung talian mo dito sa lupa, tatalian sa langit. So, ganun ka. Kapawal po ng salita ng Diyos. And life and death are in the power of the tongue. Ibig sabihin ito po. So kaya po, maging tayo mensahero ng Diyos, maging tayo tagapagsalita ng Diyos, maging tagapagdala tayo ng salita ng Diyos sa mga tao, most especially sa mga tao malapit at mahal sa atin. Amen. So, yun po yung tatlong bagay kung saan may naniniwala na kapag ito'y ating ginawa, our life built in the Word. So, let us declare the Word of God and remember faith declaration. Sino po ba rito ang nakaka-memorize mo? Kung by the grace of God, memorize ko na. Ganun ka-confident. So alam niyo po, di ba, ang itong faith declaration is the Word of God. Dumating sa ating spiritual fathers, sa ating inikilalang spiritual na magulang. At ito ay galing sa puso ng Diyos. Kaya naniniwala din tayo na as we declare this Word, as we declare the faith declaration, naniniwala tayo na meron itong kapangyarihan. I remember yung isang kapatiran natin dito, sa kanyang mga patotoo, lagi niya daw po itong tinitiglara. Pag siya ay nag-pray, alam mo, sabi niya, Pastora, sa amin, nakikita ko yung kaganapan. Nakikita ko yung manifestasyon ng word, ng kapangyarihan ng dinidiglara ko, ng ating faith declaration, nangyayari talaga, Pastor. So kaya po, in closing, so tayo magtapos. Let us declare our faith declaration. Amen. So, I am a spirit man, carrier of Abrahamic blessings, an honorable man with a heavenly mandate to represent God on earth, carrying heaven's frequencies, positive emotion, a solution to the problem, mighty and governing in the land. I embrace the house of God to rule and reign with Christ in the place of my assignment. As a man of wisdom and excellence, pursuing peace, joy, and righteousness in the Holy Ghost. I am the head and not the tail, above and not below, leader of leaders, blessed to be a blessing. I am part of God's end-time move, therefore I am committed to fulfill heavenly mandate, establish
New Philippines, through peace, through nation. Maraming salamat po sa ating pakikinig. And God bless us.